Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, masusing nakabantay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tinaguriang Peace Rally na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Malacanang, makikinig ang Pangulo sa mga kahilingan at panawagan ng mga dumalo sa rally kaugnay ng transparency at pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. At bayan, para bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon, makakausap po natin sa linya ng telepono si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po, Yusek Claire. Si Daniel Manalastas po ito ng PTV News. Hello? Yusek? Hello. Yusek, magandang gabi po. Good evening. Good evening sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Alright, Yusek Claire, base po sa pinakahuling mensahe ng Presidential Communications Office ay nakabantay po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagaganap na 3-day peace rally ng Iglesia ni Cristo. Libo-libong Pilipino po ang humihingi ng hustisya kaugnay ng flood control scam. Ano po pinakahuling direktiba po ng ating presidente tungkol dito, ma'am? Yes, oo. Pinag-utos niya rin sa DILG at sa PNP na ayusin at pagbutihan ang kanilang trabaho sa pagprotekta sa ating mga kababayan. And of course, maximum tolerance pa rin. Yusek, si Luisa Erispe po ito ng PTV. May mga haka-haka yung ilan po sa ating mga kababayan. Pero nalinaw nyo na rin naman po na talagang sa ngayon ay wala pong gusot, wala pong problema ang Iglesia ni Cristo sa administrasyon ng ating Pangulo. Tama po ba? Yes, oo. Dahil alam po natin, ang kapatiran po, ang mga liderato po sa INC at ang mga miyembro ay nakikiisa po sila sa kagustuhan din po ng Pangulo na mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects at ibang infrastruktura. At yun din ang panawagan ng mga miyembro po ng INC at mga liderato at napakinggan po natin na sila po ay para lamang kalabanin ang katiwalian. Alright, Yusek, si Daniel po ito, ma'am. Panawagan po ng ilang nakikiisa po ngayon sa sinasagawang peace rally ang mabilis po na aksyon para may balik po yung tiwala ng publiko. Mari po ba kayong magbigay ng mga kasalukuyang ginagawa po ng administrasyon para mapabilis po yung mga sangkot po, para mapanagot na po itong mga ito, ma'am? Oo. Kamakailan lang, anong nakaraang araw lang ay nag-report ng ating Pangulo sa bayan na sa loob lamang ng 3 buwan ay marami na po na nagawa at marami na rin po na isang pangkaso. At hintayin na lamang po natin, hindi naman po kasi maaaring bigla-bigla ang pagpapasampa ng kaso na walang ebidensya. Kinakailangan din po ng Ombudsman at ng DOJ na dapat may ebidensya po kung sila man po ay magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan o sa Korte. So tandaan po natin, marami na po na-freeze ng mga assets at magkakaroon nga po rin ng pag-auction ng mga sasakyan ng mga diskaya itong darating na November 20. At mayroon pang susunod na mga araw para sa auction sale. At hindi lamang po yan, sabi nga natin, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga para po mapanagot ang dapat na panagot. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho, mabilis po ang pagtatrabaho at tumutugon sila sa kagustuhan din ng mga kababayan natin na dapat na managot ang dapat na managot. Yusek, bago po magsimula itong kilos protesta ay nanawagan po si Vice President Sara Duterte na respetuhin ng administrasyon ang freedom of expression at huwag gumamit ng intimidasyon. Ano po yung reaction nyo o reaction ng palasyo hinggil dito? Sino po ba ang hindi nag-poprotekta sa freedom of expression and freedom of speech? Mapapansin po natin ang Pangulo ay hindi nagpapahinto, hindi nagpatanggal ng prangkisa, hindi nagpapatanggal ng mga reporter. Tuloy-tuloy po ang pagsasalita ng mga kababayan natin. So hindi na po niya kailangan pag-alalahanan ang Pangulo at ang gobyernong ito na panatilihin ang karapatan ng tao sa kanilang pananalita dahil noon pa po yung ginagawa. Siguro nakaraang administrasyon, yun medyo bawal po. At maraming nasukol o maraming napahinto sa pagsasalita at naging kritiko laban sa kanila. Hindi po yung gawain ng Pangulong Marcos Jr. Ma'am, tungkol naman po kay dating Congressman Zaldico, I'm sure aware po kayo, naglabas po siya ng panibagong video. Hingin ko lang din po yung reaction nyo dito, ma'am. Tsaka wala pa po bang isasagawang aksyon laban kay Zaldico matapos yung kanyang mga statement?
Unang-una, ito po ay yata ay pangatlo na at mukhang huling series na ng kanyang mga sinasabi. Sabi nga natin, yung naging expose na inaasahan ng kanyang mga kaalyado ay mukhang naging comedy series na dahil katawa-tawa na po ang lahat ng sinasabi ni Saldico sa kanyang script. No, bumabatay siya sa pagbabasa ng script at wala siyang mga ebidensya. Nakita po natin ang paiba-ibang mga kwento niya, hindi makatotohanan, pati po yung mga dates ng pagde-deliver di umano ng mga maleta. Maletang walang ibang ebidensya kundi maleta ay hindi tugma sa date. Dahil kung 2024, ang sinabi niyang nagdala ng mga maleta, ang kanyang mga tauhan, hindi pa niya ginawang personal ito, ay taliwas sa kanyang sinasabi na nag-usap di umano sila ni Secretary Mina for the 2025 budget. At nag-usap sila bago magsimula ang BICAM conference. So dun sa mga kanyang ipinalabas sa video 2, makikita na meron doon di umano silang pinadeliver ng mga maleta January 2024 pa lang. So paano mangyayari kung ang pinag-uusapan nila ay 2025 budget na una na agad mag-deliver ng mga maleta as early as January 2024? Hindi pa nga nagsisimula yung BICAM conference na sinasabi niya. So maraming taliwas sa kanyang mga sinasabi, mga ebidensya, hindi nagtutugma-tugma. So kaya yung kanyang expose ay naging comedy series na lang. Yusek, kanina po sa inilabas ni Congressman o dating Congressman Saldico na video 3 o part 3 ay may binabanggit siya na ito daw pong 21 billion na sinasabi ni dating DPWH official Henry Alcantara ay talagang 56 billion at lahat ito ay napunta raw po sa ating Pangulo. Ano po yung masasabi niyo hinggil dito? Nakakatawa kasi, 56 billion, unang-una saan ba nang galing? Wala siyang detalye. At ang sabi niya sa video 2 niya, 25% lang. At 25 million daw ang kanyang dineliver. So, saan nakuha yung 56 billion? Nag-abono ba siya? So, naiiba yung kanyang kwento, naiiba yung kanyang mga numero. So, sabi nga natin, itong script na to dapat sana nilinis muna niya bago siya nagsalita kasi kitang-kita yung kasinungalingan niya. Alright, ma'am. Siguro po, ma'am, panghuling mensahe na lang naman po sa mga ralista ngayon, tsaka inyo po mensahe po sa ating mga kababayan, ma'am. Yes, unang-una po, alam po natin, lahat po ng mga kababayan natin, ang Pangulo po ang nagsimula para magpa-imbestiga nito. Sabi nga natin, ghost projects noong pa po, panahon ni dating Pangulong Duterte, pati po yung 33.5 billion worth ng flood control master plan supposed to be for the Cebu. Sa mga kababayan natin sa Cebu, 2017 pa po yun, naka-earmark. Pero parang hindi po maramdaman ng mga kababayan natin sa Cebu. Itong lahat ay dapat na maimbestigahan. At ngayon po, nag-crossover lang po itong mga anomalya na to sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. At yan po ang mga iniimbestigahan ngayon, yung mga pag-aabuso ng pondo ng bayan. Kaya sa mga kababayan natin, ang Pangulo po mismo nagpapaimbestiga. So wag kay Pangulo ang ituon nyo ang galit dahil po siya po ang nagpapaimbestiga. Ang mga taong nasasangkot, yan po marahil ang gusto mawala ang Pangulo sa pwesto para maging tuloy-tuloy ang kanilang maliligayang araw. Dahil pagka nawala na po ang Pangulo sa pwesto at ibang nilagay nila, malamang po ay mawala na ang pag-iimbestigang ito, lalo po kung kaalyado sila na tinatamaan. Alright, maraming po salamat sa inyong oras. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.